ng residente ng Quezon City matapos putulin ang isang puno na 74 na taong gulang na. Makasaysayan kasi ang punong ito dahil ang nagtanim nito sina dating Pangulong Manuel Quezon, dating Quezon City Mayor Tomas Morato at ang batikang mamahayag na si Don Alejandro Roses. Nakatutok si Mark Salazar. Wala lang sa inyo ito? Sinapchap na puno ng sampalok sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Alam nyo ba kung anong pinutol nilang ito? Kasaysayan. 74 na taon na ang nakalilipas. Kasama ang punong ito na tinanim ng magkakabarkadang sina President Manuel Quezon, unang mayor ng Quezon City Tomas Morato at journalism icon Don Alejandro Roses. Unti-unting nawala na ang mga punong tinanim nila. Siyempre, I feel naman very bad, you know. I was about 5 years old at that time. It was here that the President Quezon used to spend his weekend because my father and President Quezon were very, very close friends since childhood in Quezon Province. Para magkapatid yan eh. Alam nyo bang dating Sampaloc Avenue ang pangalan ng Tomas Morato Avenue? Nung araw malinaw kung bakit. Punong-puno kasi ng sampalok ang gilid ng kalye. Ngayon, sa tapat na lang ng bahay ng pinakamatandang pamilya rito ang may puno ng sampalok, ang pamilya Morato. It is a one-man battle here, this avenue. I've been telling them because I preserved mine since 1938 in front of my building. Hindi alam ni Mang Renato kung saan nag-ugat ang kwento ng punong sampalok. Basta alam niyang matanda na itong dapat nire-respeto. Dapat hindi nagalawin yung mga ganung puno eh. Para may history na yan eh. Dahil sa mga ganung laking puno yan, dapat hindi na ginagalaw yan eh. Irerespeto na. Si Mang Alejandro mahigit 10 taon daw binigyan ng lilim ng punong ito sa kanyang paghahanap buhay. Yung mga driver dati sir, dito tumatambay eh. Yung mga kumakain sa mga restaurant, wala na. Ito na lang yung inasahan namin, payong na lang. Pero may punto rin daw kung bakit pinayagan ng DENR na putulin ang sampalok na ito. Yang butas na parang bulok sa gitna ng puno ang dahilan. The tree was defective and is posing danger to lives and properties in the area. May mga cavity along its trunks and the basal. Ayon kay Dr. Isidro Esteban, isang tree surgeon sa Manila Seedling Bank Foundation, ang isang puno na 10 to 20 years old ay kayang mag-supply ng oxygen sa 2 tao para sa buong taon. Humihigop ng polusyon gaya ng carbon dioxide hanggang 40 to 48 pounds kada taon. Minsan na rin sinabi ng programang Born to be Wild na ang isang full-grown tree ay kayang pumigil ng 1,000 gallons ng tubig, iwas landslide. Sa ilalim ng batas, sa bawat punong puputulin mo, kailangan magbigay ka ng 50 seedling sa DENR. Pero ang 50 maliit mong pinalit, 10 to 20 years pa natin hihintayin para magbigay sa atin ng kaparehong benepisyong nawala sa pinutol mong punong matanda. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.